Akala mo makukulayan na ang lahat sa ikalawang araw ng pista? Sige nga, alam mo ba na noong 1930s, ang ating munting perya ay hindi lang basta kasiyahan, kundi isang pintuang daan patungo sa karangyaan na minsan ay naging tugon ng kamiling sa Engranding Manila Carnival? Ang araw ng Mayo 7 sa Kamiling ay hindi basta gitnang araw ng pista. Sa kasaysayan, ito ang araw na ang ating bayan ay nagbabagong anyo mula sa tahimik na baryo tungo sa isang lugar na puno ng karangyaan, kagandahan at mga pangarap. Noong dekada 30, sa ilalim ng kapayapaan at kasaganaan ng panahon ng Amerikano, sumabay ang Kamiling sa uso ng malalaking perya. Hindi lang bilang libangan, kundi bilang palatandaan ng pag-unlad at kahusayan ng ating bayan. Ang kauna-unahang provincial fair sa buong Tarlac ay ginanap sa isa pang bayan noong 1927. Ngunit hindi nagpahuli ang Kamiling. Sinundan natin ito noong 1930 na may sariling Petit Carnival na humiram ng matagumpay na elemento mula sa Engranding Perya ng Maynila. Ang Manila Carnival noon ay ang pinakabonggang selebrasyon sa bansa. Isang World's Fair na may mga parada, beauty contest at peryahan na dinarayo ng lahat. At ang Kamiling, sa ating munting paraan, ay gumaya sa karangyaan iyon sa ating sariling plaza. Ang unang Petit Carnival noong 1930 ay pinangunahan ng isang reyna na ang pangalan ay halaw sa mismong kauna-unahang reyna ng Manila Carnival, si Queen Pura I, na ipinangalan kay Pura Villanueva, ang unang nahalal na carnival queen ng bansa noong 1908. Sa ikalawang Petit Carnival noong 1931 at 1932, muli na namang pumila ang mga tao sa Kamiling Plaza upang saksihan ang parada at ang koronasyon ng mga bagong reyna. Patunay na ang tradisyong ito ay hindi na matatawaran sa ating bayan. Ngunit ang taong 1933 ang siyang pumukaw sa pansin ng lahat. Sa taong ito, ang Kamiling ay pumili ng isang reyna na hindi lamang maganda, kundi bulaklak ng isang angkan na ang pangalan ay nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang napiling reyna ay si Remedios Romulo Kiping, isang dalagang may lahing direkto kay Leonor Rivera, ang babaeng nagbigay buhay kay Maria Clara sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Si Leonor Rivera Kiping ay tubong Kamiling. Ang kanyang bahay sa Rizal Street ay nakatayo pa rin hanggang ngayon bilang isang monumento ng pag-ibig na hindi natupad. Si Remedios ay hindi lamang kaapu-apuhan ni Leonor. Siya rin ay pamangkin ni Carlos P. Romulo, ang dakilang diplomat na naging unang Pilipinong Pangulo ng United Nations General Assembly. Noong panahon ng kanyang koronasyon, siya ay nag-aaral sa Santa Catalina de Manila, isang paaralang pinatatakbo ng mga Madring Dominicana. Ang kanyang halalan ay isang malaking karangalan hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong Kamiling. Sa gabi ng kanyang koronasyon, hindi siya nagbihis ng simpleng gown. Siya ay nagdamit bilang isang Russian Empress, isang kasuotang puno ng mga burda, perlas at hiyas na sumasalamin sa karangyaan na kaya nating abutin ng Kamiling noong mga panahong iyon. Ang tema ng perya noong 1933 ay Grandiose Mixed European Theme. Isang Europe na pinagsama-sama. Mayroong Russian, mayroong Spanish, mayroong French motif sa entablado at mga parada. Isipin mo na lamang, ang Kamiling, isang bayang nasa dulo ng Tarlac, ay may kakayahang magkaroon ng mga reyna at magarbong parada na minsay nagbigay daan upang ito ay pumangalawa lamang sa Tarlac City pagdating sa yaman at impluensya. Sa likod ng kasiyahan, ang Petit Carnival ay hindi lamang perya. Ito ay pampalakas ng ekonomiya. Dito ibinebenta ang ating mga produkto, dito nakikipagkalakalan ang ating mga negosyante, at dito dumadayo ang mga tao mula sa ibang bayan upang makita ang ganda ng Kamiling. At dahil sa tagumpay ng mga Petit Carnival na ito, unti-unting tumaas ang antas ng pamumuhay ng maraming taga-Kamiling. Ang kabuhayan ay lumago, ang edukasyon ay umunlad, at ang ating bayan ay nakilala sa buong probinsya. Iniugnay din ng Petit Carnival ang ating pista kay Proclamation No. 1217 na nagdedeklara sa Mayo 8 bilang isang espesyal na araw para sa Kamiling. Sa pamamagitan nito, opisyal na kinilala ng pamahalaan ang halaga ng ating tradisyon. Sa paglipas ng panahon,
ang engrandeng karangyaan ng Petit Carnival ay maaaring kumupas. Hindi na tayo nagkakaroon ng mga reyna na nakadamit bilang Russian Empress. Subalit ang diwa ng pagdiriwang ay nananatili sa ating pista. Sa Mayo 7 ngayon, hindi na sikat ang mga reyna at emperatris. Ngunit ang mga nanay, tatay at mga anak na nag-e-enjoy sa paligid ng perya ay siya na ring mga hari at reyna ng ating panahon. Ang mga palaro tulad ng color game at three balls ay siya nang pumalit sa mga parada ng mga reyna. Isang patunay na ang kasiyahan sa kamiling ay demokratiko na, para sa lahat. Subalit, kung titignan mong mabuti, ang mga ngiti at tawanan ng mga tao sa perya ay hindi naiiba sa mga litrato ng Petit Carnival mula pa noong 1933. Ang saya ng mga Camilingyeyo ay walang pinagbago. Ang ating patron, si San Miguel Arcangel, ay nananatiling tagapagbantay ng ating pista. Sa darating na Mayo 8, ang kanyang imahin ay muling maglalakbay sa lansangan. Papalitan ang ingay ng perya ng ingay ng panalangin at prosesyon. Sa gitnang araw na ito, pinagsasama ng kamiling ang nagdaang karangyana ng Petit Carnival at ang kasalukuyang sigla ng mga ordinaryong pamilya na nagtitipon-tipon sa perya. Lahat ay may puwang dito. Ang magagawa mo lamang sa araw na ito ay mag-enjoy. Wala nang masyadong misa, wala nang masyadong prosesyon. Ang Mayo 7 ay araw ng pahinga bago ang huling labanan. Isang araw ng tawanan at pagkain. Kaya sa susunod na magtanong ang isang dayuhan, ano ang espesyal sa inyo sa Mayo 7? Sabihin mo, sa araw na ito, hindi mahalaga ang iyong estado sa buhay. Mahalaga ay may peryang malapit, may maibabahaging kasiyahan, at may pamilyang makakasama. Hindi na kailangan ang koronang ginto o damit ng isang Russian Empress. Ang makakita ng isang batang kumakain ng iniruban sa perya o isang matandang hawak ang lobo ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang karangyaan. Sa ganitong paraan, ang diwa ng Petit Carnival ay patuloy na nabubuhay sa bawat pagdiriwang natin ng pista, hindi sa engranding entablado, kundi sa paggawang makabuluhan ng maliliit na bagay. Ito ang araw na ipinagmamalaki natin bilang mga Camilingyeyo. Isang araw na pinagsasama ang nagdaang glimmer ng kasaysayan at ang masiglang diwa ng kasalukuyan. Lahat sa ilalim ng naiisang pangalan, Pista ng Kamiling. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-kamiling.